Okay, well, inahangaan ko yung mga kasamaang senador na nagsabing strictly regulated itong online gambling. Pero ako, in my opinion, kailangan talaga total ban. Yung sinasabing baka mag-underground, nandiyan naman ating kapulisan, nandiyan yung ating NBI, nandiyan yung ating PNP. Anong ginagawa ng kanilang mga intelligence funds para tugisin kung sino itong mga nag-underground? As simple as that. Let them do their job. Otherwise, tanggalin mo yung mga pulis na hindi trabaho. Sir, when you say total ban, lahat, pati accredited ng PAGCOR, sir? Lahat, pati accredited ng PAGCOR. Kasi, tingnan nyo, kahit na paslit, nakakapagsugal, very accessible itong online gambling. Why not put a stop into it? As it is, may problema na nga tayo sa mga casino. Ang dami ng casino left and right. Magpapatayo ng casino. In fact, balita ko, may magkakaroon ng casino pa sa Boracay. Kung saan-saan na pinapayagan na magkaroon ng casino. Problema na yan as it is. Marami na sisirang buhay, mga negosyante, dahil nalululong sa sugal sa casino. Now, here comes online gambling na hindi lamang mga adults ang nalululong, kundi ang nakakatakot dito, mga kabataan, estudyante, as young as 10 years old, 9 years old, naglaro ng scatter. Hindi nakapag-aral, hindi nakapagtulog, hindi nakatulog, kumukupit sa kanilang mga magulang para makapag-scatter lamang. Ano to? Anong klaseng bansa meron tayo ngayon? Grabe na. At bakit ito pinapayagan ng PAGCOR? Kaya nga I'm calling, yung sinasabi ng PAGCOR, for now, itigil na raw muna yung ads sa mga online gambling. Galing ako sa bahay ko, papunta rito, binilang ko, 7 ang billboard ng online gambling. 7. So, nananawagan ako sa PAGCOR maging sa ad board. Do your share for now habang gagawa ko ng bill. Of course, matatagalan yan. And habang pinag-isipan siguro ng ating sa executive kung anong gagawin nila, do something, itigil na muna lahat ng advertisement sa online gambling. Kasi ang sabi ata ng PAGCOR sa prime time lamang. Bakit lang prime time? Paano sa hindi prime time naman yung mga bata nanonood din? So dapat tigil yan sa TV, radio, newspaper, social media, lahat. Kung nagawa natin yan sa sigarilyo, remember dati sigarilyo left and right, may advertisement yan. Lahat ng platform sa media, napatigil. So bakit hindi natin mapatigil itong sa online gambling? Kung gusto yun ng PAGCOR, kaya nilang gawin. May kasabihan nga, kung gugustuhin, maraming paraan. O may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan o may dahilan. Yun lang yun eh. Paano naman, sir, yung mga celebrities na kilalang kilala, tapos sila pa talaga yung nag-endorser? Yun nga, nakakalungkot nga. I don't have anything against those celebrities. Siguro sa kanila, trabaho lang, walang personalan. Pero ang hindi kasi alam din itong mga celebrities na nag-endorse itong online gambling na maraming nasisira. Who knows, baka mga kamag-anak nila, kakilala nila, mahal nila sa buhay, ay nalululong na sa sugal na ini-endorse nila mismo sa kanilang social media accounts or sa TV or radio. Sir, paano yun? May mga malalaking tao daw, including lawmakers, ang engaged sa online gambling operation. Very good. That has to be investigated. Dapat imbestigahan. Sino yung mga politiko, sino yung mga malalaking opisyal na involved sa online gambling, online gaming? Sampahan ng kaso ombudsman. Sampahan ng kaso Sandigan Bayan. Find out who these people are. Kung illegal yung operation, pero kung legal, sir? Kahit na sabihin natin legal, dapat ang mga politiko ay nagsisilbi sa taong bayan. Ang pangit naman yung kanilang pinagsisilbihan, yun yung tinatamaan ng kanilang negosyo o yung kanilang involvement, yun yung nasisira yung pamilya. Yun yung nawawasak yung pamilya dahil nalululong sa sugal. Sir, sinasabi rin malaki magiging foregone revenue kapag total ban ng online gambling. That is correct. 140 billion, I think, if I'm right. Pero marami naman pwedeng pagkukunan ng 140 billion na mawawala. Just think of it, 140 billion. Kumpara naman doon sa nasisirang pamilya, nasisirang mga Pilipino. I think the benefits
na nakukuha ng ating gobyerno mula sa revenue ng online gambling outweighs the ill effects. Saan tayo? Kung dahil sa 140 billion masisira ang napakaraming pamilyang Pilipino, maraming malululong sa sugal, bakit din natin itigil na itong online gambling? So sir, considering yung situation, sabi niyo ang dami ng lulong dito sa online gambling, hindi na ho kakayanin ng strict regulation sa tingin ninyo? For me, hindi eh. Well, yung iba sabi, dapat 18 years old lang and above. Naku, ang wise ng mga Pilipino, yung 10 years old, pwede naman niya hiramin yung cellphone ng parents niya. Pwede naman niya hiramin yung cellphone ng kasambahay niya na nakakatanda. Pwede siya manghiram ng cellphone ng mga taong kakilala niya mas nakakatanda sa kanya. Wala rin. At ngayon, sa GCash, sa Paymaya, nandyan palagi yung online gambling na naka-advertise. So, very accessible. Sa online gambling, unlike before, tingnan nyo guys, gusto mo mag-bingo? Pupunta ka sa mall para mag-bingo. Gusto mo magsabong? Punta ka sa sabungan para magsabong. Gusto mo magkarera? Punta ka sa racetrack para magkarera. Ngayon, kahit nasa loob ng CR, habang you're doing your thing, pwede ka online gambling. Pagkatapos mo siguro, natalo ka na ng 10,000. Ganon katindi ang online gambling. So pag wala na itong online gambling, yung mga sugarol na gusto talang magsugal, then punta sila dun sa venue nung sugal na gusto nila. Ngayon pati, meron pa nga igagamba, pa yun. Totoo yan. Lahat ng klaseng sugal na maisip nyo, i-billiards, nandyan na. Who knows kung ano pa yung mga susunod na mga kabanata nitong e-gambling mga operators, kung ano pa maisip nila. Matindi. I'm calling upon PAGCOR for now, ipatigil nyo na muna lahat ng advertisement sa lahat ng platform ng e-gambling. Sabi niya, papatigil nyo. Kanina lang pagpunta ko rito. Ang dami mga advertisement pa rin. Sana magkaroon muna ng moratorium habang nagde-decide yung ating executive kung paano nila i-handle to. Sir? Ano ba yung sports betting? As long as it's online, para sa akin. Ngayon, kung gusto mo sports, anong klaseng sports? Sir, may ending. PBA. Basta may taya. PBA. Basta online. Basta't online. Kung gusto mo magtaya ka, di maglagay na lang sa PBA na yung parang pupunta ka doon at mananaya ka, parang ginagawa sa horse racing, di ba? Meron yung pupunta ka sa tayaan, doon ka tataya. O gawin na lang legal yun. Magkakaroon ng mga, ano bang tawag niyan? Yung patayaan. Para sa gaming, parang nangyari sa Las Vegas. Kung gusto magtaya sa basketball, punta ka sa isang casino at doon ka tataya. Pwede sa casino. Punta sila sa casino para maging deterrent yun one way or the other. Natatama rin, ba't pa ako pupunta, umuulan o tinatamad ako, hindi ako pupunta na lang, saka na lang. Whereas ngayon, gusto nila maglaro ng basketball or anything. Sa gambling, nandiyan yung online. Sir? Saying, sir, na yung mga pasugal niya yun na online, pwedeng sa casino na lang. Doon na lang lahat tumaya kasi bawal ang mga minor talaga doon. What I'm saying is, kung hindi lang sa casino, sinabi ko na kanina, gusto mo mag-bingo. Di ba dati-rati, pag mga binguan sa mga mall, punta kayo sa mall. Gusto niyo magtaya sa sabong, punta kayo sa sabungan. Ganun lang dapat. Merong venue na pupuntahan. Unlike ngayon, very easy, very accessible. Anybody can play. Kahit na pastit, kaya maglaro ng sugal sa pamagitan ng online. Especially na nandiyan na yung GCash, nandiyan yung Paymaya, napakadali. Sir, ang PAGCOR sabi nila hanggang August 15, meron para i-take down lahat ng ads, yung billboards, sa mga bus, etc. So you're saying dapat ngayon na? Bakit August 15? So between now and August 15, so marami pa malululong sa sugal. So kung gusto nilang PAGCOR, sabi kanina, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming excuses na hanggang August 15. Why August 15? Let's do it now. Ganun dapat. Ora mismo. Kasi lumalala na talagang problema. Ayan na nga, yung nabalitaan natin, alam niyo naman siguro yan. Bus driver, akalain mo,
habang nagmamaneho, nag-online gambling. Buti na lang nakita ng mga pasahero at pinigilan siya. Eh paano kung hindi nakita? Eh paano kung gabi yun natutulog yung mga pasahero? Sir, tapos Discuss siya. doon sa revenue, sir, saan natin pwedeng kunin specifically yung mawawala kung hindi sa online gambling? Marami naman pwedeng pagkukunan ng budget yan kung gusto natin pamalaan. Di mag-alat ng budget para sa social services. Di ba? Kasi I think 40% of sa online gambling, if I'm not mistaken, ng revenue from PAGCOR ay napupunta sa social services. So dipunduan na natin yung DSWD. Itigil natin yung mga GL na yan. O, ilan ba yung bilyon-bilyon yung galing sa GL? O, di lahat, ako mismo isusurrender ko yung GL ko. Kasi yung GL ko naman napupunta sa, lahat ng pupunta sa action center ko. In fact, malaking bagay nga pag natigil yung GL na yan dahil, kumbaga, nagagamit pasintabi sa iba, nagagamit ng mga politiko para magkaroon silang pogi points sa kanilang mga botante. So yun, isang source, yung GL, di ibigay dun sa, sa DSWD para pandagdag dun sa social services. Yung mawawala as a result dun sa pera, kung sakali man na kumukuha ng pera ang DSWD sa PAGCOR o kung sa PhilHealth, di ibigay sa PhilHealth. Maraming pwede tayong gawin na paraan kung gugustuhin natin. It's just a matter of political will. It's just a matter of using our common sense, ika nga. Balikan ko lang yung balikan ko sir yung celebrities tsaka online influencers na nag-e-endorse. Do you also have calls na, paano ba, tumigil din sila na mag-withdraw from endorsing online gambling? Paano po ba, sir? Hindi ko sila pwedeng diktahan. Ang masasabi ko lamang, siguro mag-isip sila kung ano ba yung effect ng kanilang endorsement doon sa nakakaraming mga taong nalululong sa sugal dahil naniniwala sa kanila. Especially influencer, mabilis na maka-impluensya sa kanilang mga followers. So just imagine, sila, dapat isipin nila kung ano yung epekto noon sa kanilang mga followers. Baka bandang huli mga followers nila, imbis na matutuwa, alis na sa kanila at hindi na magpa-follow dahil sa iyo, na-bankrupt ako, dahil sa iyo, nasira ang buhay ko. Pero sir, sa cellphone, maraming apps na makikita mo nag-endorse ng mga online gambling. Baka doon karamihan. Yun nga, dapat talaga i-stop yun sa mga endorsement. Hindi lamang sa mga influencers, kundi total ban talaga pagdating sa advertisement sa online gambling. Kasi sa GCash, pagbukas mo ng GCash, PayMaya, nandoon palagi yung online gambling. Ang daming apps, sir, na may... Correct. So dapat, with the help of DICT, pwede naman i-ban yun eh. Pero sir, do you think mabilis makakapasa itong proposed bill tungkol sa total ban ng online gambling? Considering na sino yung mga tao behind it. Let's be practical. It will take some time dahil maraming aharang, maraming pipigil, maraming maglalabi. And you know how powerful they are, these people behind. Ikaw na mismo nagsabi, may mga malalaking taong nasa likod niyan. Of course, isa yun sa mga tututol. But at least we're doing something and we're gonna fight for it. And for the meantime, habang wala pa yon, I'm calling upon PAGCOR, I'm calling upon AdBoard, DICT. Magtrabaho naman kayo. Sir, committee nyo ba yung mag-hear nito about online gambling? It's not my committee. Walang franchise, walang kinalaman sa committee ko itong sa gambling. Dahil ako sa public services, ako sa DMW. So what I can do is, when I file the bill, file a resolution, pag hinir, then that's the time na siguro magkakaroon ng marami akong support. In fact, I know for a fact na 4 ata na mga senador ang ayaw din sa online gambling. Kaya lang iba sa kanila gusto regulated. Pero ako, strictly regulated. Pero ako, kung ako talaga, total ban. You're filing the bill today, sir, o filed na po? Wala pa. In fact, dinadraft pa ng legis ko na that will be, kasi nakapag-file na ako ng 2 sets 20. So another 10, so 30 bills ang pa-file ko. So kasama dun sa 30 sa third batch na ipa-file ko. Can you say within this week nyo po mapafile ito, sir, yung sa online gambling? The next week. Total ban. May pakiusap po ba kayo sa mga e-wallet services? Kasi isa sila sa mga dahilan kung ba't sobrang dali mag-online sugal. Yung iba nakalink pa yung account nila doon sa
platform ng online sugal, kaya ang daling mag-cash in, ang daling mag-cash out. Alam mo, yung mga may-ari ng e-wallet, kahit na anong klaseng pakiusap mo, kahit na lumuhod ka, hindi ka pakikinggan yan. Kasi kumikita sila dyan, halos bread and butter nila yan eh. So ang kailangan talaga is legislation para wala silang pwedeng gawing rason. Pag may batas na, wala silang magawa. That they have to follow, otherwise may kalalagyan sila. Sir, other issue? Okay. Ay, may nag-raise ng hand dun sa dulo. Yes, sir. Sir, nabanggit nyo epidemic na. Kung nagawa ng Pangulo yung executive order sa POGO, bakit hindi tayo manawagan sa Pangulo na maglabas ng executive order pagbawal itong online gambling, sir? Thank you, sir. Thank you for that very good question. Hindi ko pwedeng diktahan o pagsabihan ng ating Pangulo dahil may separate of powers, executive siya, legislative ako. I can only wish. So, hindi naman siguro masama mangarap. So, nangangarap ako sana one day or in the next few days, makarating sa ating Pangulo kung gaano kalala itong problema, and it's up to the President kung anong discarding gagawin niya, and I will respect kung ano man desisyon niya. Pero para sa akin, my stand is sana total ban pahinto na ito.